magandang umaga. Pero hindi maganda ang balita. Kakagising ko lang. Pagbukas ko nung radyo ko, ng transistor ko, narinig ko yung unang balitang narinig ko. Ang PhilHealth para sa 2025 budget ay inalisan ng subsidy. Ang DepEd binawasan ng 12 billion. Yung dalawang yan ay pangunahing pangangailangan ng mamamayang Pilipino. Edukasyon at kalusugan, no? Dapat yan ang priority ng administrasyon o ng gobyerno natin, yung dalawang yan. PhilHealth o kalusugan at edukasyon. So, ang PhilHealth kasi hindi naman siya DOH, hindi naman siya Department of Health. Kaya lang, ang PhilHealth po ay kontribusyon ng napakaraming manggagawang Pilipino. So, kung tutuusin, karamihan sa nagbabayad ng PhilHealth na namamasukan na minimum wage ay bihira naman silang magkasakit. Hindi naman lahat sila nagagamit yung PhilHealth nila. So, kaya lumalaki yung pondo. Tapos yung subsidy sana ng gobyerno para naman sa mga indigent, PWD at senior citizen. Doon po ginagamit yung subsidy para hindi na naman magamit yung pera ng mga PhilHealth member. Na bago tayo magpatuloy ay paki-share, subscribe na rin, paki-click na rin yung notification bell at piliin yung all para nagka-update sa mga issue na ganitong usapin. Nabalik tayo sa usapin natin, PhilHealth. So, ang katwiran nila kaya zero subsidy ay may laki naman daw ang pondo pa ng PhilHealth. So, kung maalala natin, nung panahon ni Pinoy, may isang politiko, no, sa Senate yata ito, kumuha siya ng pera din dyan sa PhilHealth. So, hindi na natanong kung nasan yun, kung saan niya ginamit o saan niya dinala. Walang naging investigasyon doon. Pero malaki-laki yung nakuha niya ron sa PhilHealth. Tapos ngayon, 2024, 90 billion na pera ng PhilHealth ay nilipat sa Department of Finance. Kung tatanungin mo yung mga doktor, may utang pa PhilHealth sa kanila. Karamihan sa mga doktor ay abono pa. No, ayon sa balita, sa mga ini-interview nila sa radyo. At ay, pag ginawa kasi nila yon, hindi nila bibigyan ng subsidy ngayong 2025 ang PhilHealth. Ang member, yung nagko-contribute, sila yung mag-shoulder nung para dun sa mga senior, PWD at sa mga indigent na mamamayan, no? Yung halimbawa, yung talaga napakahirap na tao, ma-hospital at wala naman silang budget. So, PhilHealth ang mag-shoulder noon dahil sa universal care, no, na inano ni PRRD. Sinabatas yan nung nakaupo pa si PRRD, yung universal health care na yan. Ibig sabihin, yung mga senior PWD, hindi na, kahit walang hulog yan, ay sagot ng PhilHealth yan. No? Pagpalihan na natin, sa katwiran ng spokesperson nila, ay may kaya naman daw, no, ng budget nila na sa ngayon, kaya. Pero kung tatanungin mo nga yung ibang ospital, may utang pang PhilHealth sa kanila, lalo yung mga private hospital. Kapag nangyari yan, no, nauma yung mga ospital na yan, maobliga yan manghingi ng down payment ulit. No, kagaya nung araw, bago ka ma-admit sa ospital, kailangan mo ng pan-down. Dati ganon, nung araw na maliit pa ako, na bata pa ako nun. Pag wala kang pan-down, ay hindi ka ma-admit. Kaya nga tayo may PhilHealth para sa mga ganong pagkakataon, no? Tsaka hindi na kailangan ng down payment dahil nga may PhilHealth ang isang tao.
hindi na sila mag-aalala na walang ibabayad yung tao. Noong una, sagot na rin ng gobyerno. Kagaya ko, PWD ako, nung nagpa-opera ako, wala akong binayaran dahil sagot ng gobyerno yon. Dahil merong budget talaga ang gobyerno para sa mga PWD, senior citizen at indigent. So, sabay maawa naman tayo sa mga member na naguhulog, nagtatrabaho, minimum na nga lang ang sahod. Napupunta pa rin yung ibang sahod nila, nakakaltasan sila para ihulog sa PhilHealth at inaasahan nilang para sa kanila yon. Ang gobyerno dapat natin ang shoulder nung para sa senior, PWD at sa may hirap, yung sobrang hirap talaga na walang kakayanang magpagamot. O sobra yung pera nila, sige may pondo kayo. Sana yung pondo gamitin nyo sa negosyo para kumita pa. Ang nangyayari kasi ginagamit nyo doon sa ibang proyekto ng gobyerno yung pera para sa kalusugan ng mga mamamayan. So, karamihan dyan, nagpasa niyang batas na yan. Alam ko, kundi Kamara at Senate yan, pinag-usapan nila yan, ratifikaan ng Senate yan. Yung budget na yan. So, yung mga nakaupo na yan, nung kumakandidato, nangangampanya pa lang. Ang pangako niya para lagi sa ating mamamayan, may hirap sa masa. Kasi ng pagiging makamasa nyo, kung aalisan nyo ng budget, yung healthcare at saka yung DepEd. No? Sa DepEd, sa susunod natin pag-usapan. I-upload ko bukas siguro sa makalawa. No? Piliin mo. Pagka tinanong mo yung mga ospital na yan, yung ibang doktor, hindi pa sila bayad. Niintay pa nila yung bayad galing sa PhilHealth. Matatapos na yung taon. Actually, may pinsan ako, mayroon siyang clinic sa isang kilalang ospital dito sa Manila. Yung laki rin ng utang sa kanya ng ospital, ang katwira ng ospital, hindi pa nagbabayad ang PhilHealth. Diba? At ako sasabihin nila, sobra naman daw yung pondo. No? Huwag nyo alisin yung subsidy ng PhilHealth dahil kailangan nyo ng mga mahihirap nating kababayan. At huwag nating ipabalikat sa mga member. Kasi mayroon din silang pangangailangan. So, kung sobra man ang budget at sinasabi nyo sobra-sobra, bakit may utang pa kayo sa ibang ospital at sa mga doktor? Ito namang mga asosasyon ng doktor, di sana kayo lumapit sa opisina ng Malacanang at sabihin nyo yung hinaing ninyo, hindi sa radyo. Magtetengang kawali lang ang palasyo. Kapag sa radyo kayo naghinaing, no kayo maghinaing sa palasyo. Joke lang, alam ko naman mga edukadong tao at mga doktor na to, alam nila yung ginagawa nila, siguradong may abogado sila. Pero para sa akin, total, may asosasyon kayo, di makipag-usap kayo ng maayos sa palasyo, di ba? Sabihin nyo, hinaing nyo, lalo yung mga pribadong ospital. Ayun yung PGH minsan pagka nagdala kayo ng pasyente dyan, kagaya nung napakinggan ko rin sa radyo, puno na raw. O dagdagan nyo yung DOH budget para makapagpatayo ng panibagong ospital. No, yun dapat ang priority, yung health at saka yung kalusugan at yung edukasyon. Kung ano-ano priority nyo Buti pa yung Duran-Duran, nabayaran hindi naman ako anti-government. Kaya lang, sa napapakinggan ko ba, buti pa si Duran-Duran, nabayaran paano ibang doktor na nanggagamot? Baka kakain din yan. Kumakain din yan. Kaya minsan, may ibang doktor ang ginagawa, kahit wala ka sakit, magkakasakit ka hahanapan ka ng sakit hindi ko nilalahat na-experience ko yan. Yung unang tumingin na doktor sa akin, ano raw, katarata raw sakit ko. Opera agad, opera. Siyempre, nag-iisip ako, paano katarata? Hindi naman nababarahan yung paningin ko nung una. Paliit yung paningin ko. Di pumunta ako sa ibang doktor. Sabi ni isang doktor, glaucoma. Sa ibang doktor. O, ibig sabihin, dahil nga may PhilHealth ako,
Gusto niya agad maoperahan ako, di mano. Hindi, ako pati isip-isip ko, natitignan ko rin sa ibang doktor. Kaya po kayo kung magpapatingin, magpatingin din kayo sa iba, hindi lang sa isa. Pero kung tiwala kayo sa doktor nyo, yung kilala nyo siya, di sige go. No? Iba hindi ho lahat ng doktor ganon. Yung sinasabi ko na meron ganong doktor na sa kagustuhan niyang kumita, kahit ano sakit na lang, sabihin sa'yo, maoperahan ka lang. Kasi mas malaki matatanggap nila sa PhilHealth pagka naoperahan ka. Diba? So sana ang gobyerno ibalik yung subsidy para sa PhilHealth. Kawawa naman yung mga member at sila yung mag-shoulder para dun sa may hirap na tao na hindi talaga kayang bumayad ng ospital o gumastos para sa kanilang mga operasyon. Kung sobra yung budget, gamitin nyo dun din sa kapakanan ng mga member. Pwede magpatayo kayo ng ospital na para sa PhilHealth member lang. Then kumuha kayo ng mga nurse. Ang problema rito sa atin, kulang sa nurse. Hindi lahat nakakapasa sa board. So, kung binabaan nyo yung passing grade ng law, bakit hindi nyo babaan ang passing grade ng nursing? Hindi naman sila mag-o-opera doktor Kailangan lang ng aid ng doktor. Ibabaan nyo kung gusto nila mag-abroad, panibagong certificate nyo kung gusto nilang gamitin yung profession nila sa ibang bansa. Kaya lang natin sinasuggest na ibaba yung passing grade ng nursing para dito sa atin, para madagdagan yung nurse natin. Dahil kulang tayo sa nurse yan ang isa pang problema ng gobyerno. Babaan nyo yung passing grade, huwag naman sobrang baba, huwag naman 50%. Yung tama lang sa tingin ng edukasyon ng mga higher education tama lang na ipasa sa ganong grade. Hindi naman sila mag-opera mag-aid sila doktor naman ang nag-opera bakit napakataas ng standard ng nurse. At ito naman mga nurse ko na nakapasa kayo sa mababang grade, kaya naman ibinaba yung passing grade. For example, na ginawa nga ng gobyerno natin ibaba ang passing grade ng nurse, huwag nyo nang gamitin sa ibang bansa. At una, kahihiyan nyo rin at kahihiyan din ng eskwelahan at ng buong bansa kung failure kayo sa ibang bansa. Pero kung sigurado ka sa sarili mo, bright ka, ika nga ni Digong, di sige mag-abroad ka. Pero bago dapat mag-abroad, kung ganun binaba ang passing grade ng nursing, bago mag-abroad may panibagong dadaan ng proseso para sa mga nurse. Pero ang dami kasing nagtapos ng nursing, yata hindi nakapasa pa sa board. Yung iba natatakot mang kumuha ng board. So kulang tayo sa nurse. Kung sobrang budget ng PhilHealth at kulang ang DOH, hindi yung PhilHealth na kusang loob magbigay sa DOH para naman sa mga empleyado ng healthcare system natin. Diba? Huwag niyong ikukunin yung pera para sa kalusugan at gagamitin sa ibang proyekto ng gobyerno. Ibigay niyo sa DOH, kung sobra pera ng PhilHealth, sa DOH para sa makapagpatayo ng mga ospital. Ganun po dapat. Hindi kailangan na kunin mo yung pera ni PhilHealth tapos magpapatayo ka ng infrastructure. Gagaling ba yung mga pasyente kung magpapatayo ka ng flyover? Hanggang titigan na lang nila yan, hanggang sa ipikit nila yung mata nila, tinititigan lang nila yung flyover. Diba? Ang hirap na nga ng buhay ng mamamayang Pilipino, gastusan pa kayo ng gastusan. Ba't maaari yung edukasyon at kalusugan ng mga mamamayan ng unahin natin, no? At yung mga PWD, no, kagaya ko, PWD ako, na nung nakaraang nagbigayan ng 10K, 5K, pinili lang yung bibigyan. Yung binigyan, yung pwede pang magtrabaho, pero may ID ng PWD.
Samantalang yung mga handicap, kagaya namin, walang paningin, isa autism, walang natanggap. Wala kami natanggap doon. Tapos sasabihin nyo, sobra pera ng PhilHealth, o di ibigay nyo sa DSWD, at itong DSWD dapat mag-bye-bye kayo. Para naman sa PWD. Diba? Hindi, nangyayari po, sino malakas kay kapitan, yun lang ang mabibigyan. Palakasan mo, barangay na nga lang, palakasan pa pag sa baba, ganun, hanggang itaas, ganun, sigurado. At sa susunod, pag-usapan naman natin yung sa DepEd. Ngayon, PhilHealth lang ang pinag-usapan natin. Inalis yung subsidy, pero pati yung budget na 90 billion nilipat sa Finance, Department of Finance. Meron ka maririnig sa radyo yung ospital natin nakaupo sa monoblock yung pasyente nakaswero. Gamitin niyo yung pera ng PhilHealth sa edukasyon, sa kalusugan din. Bumili kayo ng mga aparato, i-donate nyo sa mga public hospital natin. Magkano pa CT scan? So, kung meron man ng public natin, pupunta ka pa sa PGH. Paano kung mga taga Rizal ka? Taga Laguna ka? Maglagay kayo ng mga branches ng general hospital natin sa bawat probinsya. Para hindi na lumuluwas sa Maynila yung mga taga-probinsya para lang magpa-confine sa na makatipid sa gastos. Ganun ang gawin nyo. Sasabihin nyo, para sa may hirap nung nangangampanya kayo. Ngayon nanalo kayo, lahat kayo nakaupo doon sa Kongreso. Pumayag kayong alisan ng subsidy ang PhilHealth, tapos ang DepEd, binawasan nyo ng 12 billion. Diba? Samantalang ang pangako nyo para sa mamamayan at sa mahihirap. Parang hindi naman hindi kayang gawin yung pangako nyo Sa bagay, nangako ka na, tutuparin mo pa, kalabisan na yun. Yun lamang po at maraming salamat sa inyo. At sa susunod po ay na video ko, abangan nyo yung sa DepEd naman ang pag-usapan natin.